Nanawagan si Maguindanao Governor Ismail Mangudadato na tanggalin muna sa prosecution team si Yusek Francisco Baraan. Kaugnay ito ng isyu sa di umano'y suhulan sa Maguindanao Massacre case. Ang paliwanag ng gobernador sa report ng aming kasamang si Eddie Arellano ng PTV Davao. Kasabay ng mga paratang laban sa mga government prosecutors na humawak sa kaso ng mga biktima ng Maguindanao Massacre, nananawagan si Maguindanao Governor Ismail Tuto Mangudadato na magbitiw muna si DOJ Undersecretary Francisco Baraan sa kaso. Paliwanag ni Mangudadato na hindi naman sa naniniwala siya sa naturang aligasyon, ang sa kanya lang hindi naman lalabas ang paratang kung walang basihan, kung kaya mas mabuti umano na bitawan muna ni Yusek Baraan ang kaso. Alam mo, pinakamagaling dyan na gagawin, kung ako lang sekretary ng Department of Justice, tanggalin ko na lang si Undersecretary Baraan. Kasi wala nang tiwala yung mga biktima eh. Oo, di ba? Para bang wala kami, na kami ang kliyente ng DOJ. Dapat kami ang pansinin nila. At pagpasok pa lang ni Fortun dun sa opisina niya, that's a very clear manifestation of a link between Baraan and Fortun. Ayon kay Mangudadato na 20 sa mga biktima ng naturang massacre ay kanyang mga kamag-anak, kasama na ang kanyang asawa, 2 babaeng kapatid na buntis ang isa at kanyang tiyahin. Pinagpaliwanag naman ni Mangudadato si Yusek Baraan kung bakit bumisita sa kanyang opisina si Attorney Siegfried Fortun nitong taon. Ano ba ang pakay nito sa kanya at bakit pinapasok niya ito sa kanyang tanggapan? The fact na pinayagan niyang makabisita si Fortun, masamang-masama ang loob namin. Masamang-masama ang loob namin. Wala kaming tiwala doon. Tanggalin na lang yun. Hindi ko alam, pero inamin niya kita sila ni Fortun. Sa opisina niya mismo. Ano kukunin ni Fortun doon? Bakit? May intellectual property case ba siya doon? May copyright property case ba siya doon? Wala siyang, remember walang ina-atenan si Fortun na kaso sa ngayon, kundi ang Patuan Maguindanao Massacre. Period. Yun lang. So wala na kaming trust. Dagdag pa ni Mangudadato na malaki naman ang tiwala niya sa kanyang abogado na si Attorney Nene Santos. Hindi umano ito magsasalita kung walang batayan. Alam mo, napaka-taas ng tingin ko kay Attorney Nene Santos. Yung mga sinasabi. Hindi naman sasabihin ng tao kung wala sigurong wala siyang pinaghahawakan. Sa kabuuhan, naniniwala pa rin si Mangudadato kay Pangulong Noynoy at sa sinabi nito na matatapos ang kaso at may mga mananagot sa batas bago magtapos ang kanyang panunungkulan sa taong 2016. Para sa Telebisyon ng Bayan, kasama si Julius Masayon at Rafael Alice, Eddie Arellano.